Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng talakayan natin dito po sa aking bagong YouTube channel, um, Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po akong Meta or Facebook page, Veritas. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po nagdi-discuss ako ng piling-piling topic na hindi ko pa nadi-discuss sa iba kong social media platforms. Kaya follow na po kayo, subscribe na po kayo dito. Pag-usapan nga natin itong tungkol kay Senador Marcoleta. Medyo ngayong araw, nakita natin kung paano sila nagsagutan ni Senador Kiko Pangilinan tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Hmm? Ah, Actually, yung issue na yan na nire-raise ni Marcoleta, palagi niya na yan sinasabi. Parang katulad din yan nung restitution. Di ba yung restitution issue na yan kay Diskaya? Ulit-ulit siya niya. Kaya umaabot na sa punto na tinitingnan na nga siya, kaya nga tinatanong na siya ni Senador Ping Lacson, bakit parang nag-aabogado ka na para kay La Diskaya? Kasi yung issue ng mga Diskaya, ulit-ulit sa kada hearing lang yan. Hindi na matapos-tapos. Lagi niyang tinatanong yan sa DOJ, sa kay Prosecutor General Fadulion, ha? Laging tinatanong niya, ah, ah, bakit hindi naaprubahan ang aplikasyon para sa witness protection program ng mag-asawang Diskaya? O di siyempre, ano ba, linagay niyo bang requirement ang restitution o pagbabalik ng ah, di umano'y ninakaw na yaman? O, tapos siyempre, i-argue niya na naman na wala yan sa batas, wala yan sa rules na kailangan ang restitution bago mag-grant ang application para sa witness protection program. Paulit-ulit niya na yan. Ha? Ngayon naman, tungkol naman sa issue ng China, paulit-ulit na rin siya na yung West Philippine Sea niya, ano natin yan, tayo lang ang nag-imbento ng termino ng ano na yan, ng pangalan na yan, na West Philippine Sea, wala naman daw yan sa mapa. Hmm? Ah, kaya nga nagdebate rin sila diyan ni Commodore J. Tariela. O ngayon na naman, gano'n na naman paulit-ulit bawat ano niya, bawat ano. Ngayon nagtalo na naman sila ni Senador Kiko Pangilinan. Ang sinabi niya na naman na wala daw yang West Philippine Sea. Ano daw ba ang coordinates niyan? Ito yung pagkakasabi niya. Ito yung pagkakasabi ni sa ngayon na naman sa hearing sa ano kanina, debate nila sa Senado, ah, inaano na naman ni Marcoleta yung tungkol sa ano daw ba ang mga coordinates? Mayroon daw ba tayong mga coordinates ng West Philippine Sea? Hmm? Kasi kung hindi malinaw daw ang coordinates na yan, ay anong ano natin, hanggang saan yung ipagtatanggol natin? Alin hanggang saang parte yung ipagtatanggol natin? Oh, yun yung sinasabi ni Marcoleta. Oh, siyempre sinagot naman siya ni Senador Kiko Pangilinan na ipanalo na natin 'yan sa Permanent Court of Arbitration. May arbitral ruling na diyan. Kumbaga ni-resolve na 'yan, yung issue na 'yan. At malinaw na doon na sinabi kung nasaan alin yung mga teritoryong sa atin. At kinilala na doon na tayo yung may right sa teritoryo na 'yan. Kaya kumbaga ang sinasabi doon ni Senador Kiko Pangilinan, wag na nating pagtalunan kung alin yung ipagtatanggol natin. Ang ipagtanggol na lang natin yung desisyon. Yun na yun, tapos. Wala nang masyadong pagtatalo. Kaya lang talagang itong si Marcoleta, paulit-ulit ng issue na yan. Kahit si retired Senior Associate Justice Carpio, ano na rin kinomentaryuhan na rin siya niyan. Ha? Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, Marcoleta demands coordinates for the West Philippine Sea, yet stays silent on China's coordinate.
less tendas line. Our EEZ is defined by international law. China's claim is a lawless fiction. Today, only two remain who believes in the tendas line, China and Marcoleta. So, kasi sabi ni Marcoleta, Justice Scarpio says China has no coordinates. Fine. But does that mean we should also rely on a name, West Philippine Sea, that has no fixed boundaries in ancient charts? We are fighting a giant with a name we made up only in 2012. Oh. Ngayon, ang pangit na dito, senador siya ng Pilipinas. Senador siya ng Pilipinas. Dapat hindi siya ang nagre-raise ng mga isyung ganyan. Hindi siya ang dapat nagre-raise ng mga ganyang issue ang ambassador ng China, ang tagapagsalita ng China, ang Chinese Foreign Ministry Office. Oh, yung mga tagapagsalita ng China. Pero tayo, na mamamayang Pilipino, ididepensa natin ang stand natin. Hindi yung sa mga sasabihin natin para pa tayong pumapabor sa China, lalo pat senador ka pa ng Pilipinas. Senador ka pa ng Pilipinas. Ngayon, lalabas niyan parang unethical na yung ginagawa mo. Napanood ko kanina yung debate rin ni Congressman Marcelino Libanan, Minority Floor Leader sa Kamara. Kadibate niya si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Ngayon, ganun din ang issue, yung China. Sinasabi ni Marcelino Libanan, mali yung ginawa ni Commodore J. Tariela. Dapat daw professional, diplomatic. Nagalit si Congressman Rufus Rodriguez. Sabi niya, bakit ganun? Kasamahan ka dito sa Kongreso, congressman ka ng Pilipinas. Member ka ng House of Representatives, ikaw pa yung nagsasabi ng ganyan. Kumbaga, pinapabawi niya yung statement ni Libanan kasi kung hindi daw, irereklamo niya sa Ethics Committee. Parang naisip ko rin, ganun din parang na rin panahon na rin sigurong mukhang kailangan na rin ireklamo sa Ethics Committee si Marcoleta. Sa ganyan. Kasi, hindi na maganda na parang tayo, na ipanalo na nga natin yung issue na yan sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Kinilala na yung ating yung ating rights, sovereign rights diyan sa mga teritoryo na yan sa West Philippine Sea. So ipaglaban na natin yung na yon. Idepensa na natin yung ruling na yon ng Permanent Court of Arbitration. Lalo na yung mga senador natin. Ngayon, pag ikaw, senador ka ng Pilipinas, ikaw pa yung parang kumi-question yan. Ikaw pa yung nagre-raise ng mga issues na dapat China ang nagre-raise niyan, hindi ikaw. Unethical na yan sa pagiging senador. Parang, na yan binibetray mo yung public trust. Betrayal ng public trust. Yung tiwala ng tao sa'yo na ikaw senador ipaglalaban mo ang interes, ang territorial sovereignty, ang national sovereignty natin, ang territorial integrity, ipaglalaban mo 'yan. Kung mayroon mang issue na ganyan, huwag ka nang mag-raise niyan. Hayaan mong ang China ang mag-raise niyan. Huwag kayo ng mga senador. Kaya nga nakakalungkot itong sila Amy Marcos, itong sila Robin Padilla. Sabi nga ni Robin Padilla kung dinidepensa man daw niya ang China sa ginagawa niya, bahala daw ang mga taong nagsasabi nun. Kung siya daw ay pro-China, bahala na daw yung mga basta siya daw, sasabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin. Hindi na ito issue ng freedom of speech, freedom of expression. Lalo pa sila na may mga may parliamentary privilege ng mga sasabihin nila. Sa panahong ito, kailangan iisa ang lingwahe nating mga Pilipino, lalo pat mga officials kayo ng bansa, senador. Kaya tama nga yung sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez doon sa diskusyon nila kanina ni Marcelino Libanan. Congressman ka, ikaw pang nagre-raise ng ganyang issue? O di parang dalhin din natin sa Senado. Senador ka, si Senador Marcoleta. Ikaw pa ang nagre-raise ng ganyang issue, paulit-ulit na. Lumalabas parang pabor ka pa sa China. Unethical na yan. Betrayal of public trust yan. Yung tiwala sa iyo ng mamayang Pilipino.
Ewan ko kung ano, pero hindi na maganda, eh. Isang beses lang sana o ano, pero hindi. Lagi nating naririnig 'yan kay Senador Marcoleta, yang issue na 'yan tungkol sa West Philippine Sea, naimbento lang daw natin 'yan, ah, na wala naman daw coordinates 'yan. Ay ang China nga, walang basis yung kanilang Tendas Line kahit saan saang international law. Oh, samantalang tayo mayroon tayong basis sa international law, UNCLOS, mayroon tayo, naka-base yung ating mga ano na 'yan. Sabihin pa nating walang coordinates, kung walang coordinates, pero may basis sa international law at kinilala 'yan ng Permanent Court of Arbitration. Samantalang China wala. Sila lang nag-imbento nung Tendas Line na 'yan. Tapos, parang lumalabas yun pa yung pinagtatanggol ni Marcoleta. Siyempre sasabihin niya hindi niya naman yung pinagtatanggol. Pero yun ang parang lumalabas, eh. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan.